Kumusta mga idol? Please subscribe, like, comment, and share. Kahit ilang beses nang tinalo ang team ng ating pambato na si Kai Sotto, impressive naman ang mga laruan ni Kai Sotto. Kahit madalas na foul trouble ang ating pambato na si Kai Sotto at nalilimitahan ang kanyang playing time, nagagawa pa rin niya na makapuntos ng double digit at minsan pa nga ay double-double. Mas malakas na Kai Sotto ang nakikita natin sa bawat laro ng Yokohama. Hindi siya nagpapadaig sa ibang imports. Nakikipagbaliyahan siya sa ilalim. Mas nagiging aggressive si Kai Sotto kahit mas malalaki ang katawan ng ibang imports at mga ex-NBA players. Mas madami na ang karanasan. Nalakas na rin si Kai Sotto pagdating sa rebound. Ang kagandahan pa kay Kai Sotto, kapag nagkakaroon siya ng free throw ay halos walang mintes. Pagdating sa outside shooting, meron din namang tira sa labas ang ating pambato na si Kai Sotto. Ang nagiging problema nga lang ng ating pambato ay ang madalas na foul trouble. Pagdating naman sa depensa, talagang ibinibigay ni Kai Sotto ang best niya. Hindi niya pinalulusot ang mga tira ng mga imports. Sa kabuuan naman ni Kai Sotto, masasabi ko na pwede na siyang isabak at maglaro sa NBA. Sa akin lang naman mga idol. Comment kayo dyan sa ibaba kung isa ka rin sa naniniwala na pang NBA na ang laruan ni Kai Sotto. Sa April 17, 2024, ang sunod na laban nila Kai Sotto, Yokohama B. Corsairs kontra sa Seahorse Mikawa. Suportahan natin si Kai Sotto. Thank you for watching mga idol.